a new beginning for all of us sapagkat great faith is happening sa buhay nating lahat. Today, we choose to honor God in worship and in praising unto our God sapagkat ito po yung talagang dinidesire ng Panginoon. We will start this year with a heart of worship, with a heart of faith, that this year will become a great and good year for every one of us. Amen? Do you believe na this year is a great and sabi nga good year for all of us? Naalala ko, minsan nag-sharean kami ng pamangking konsehana, nakapagtagpo siya sa isang kaklase niya. Sabi daw ng kaklase niya, salamat, matatapos na ang 2016. Alam mo ba, ang dami kong mga naging problema this 2016. Ang sabi daw ng sabi niya, sabing ganun daw, konti na lang at matatapos ng 2016. Ang sabi daw nung kaklase niya. Pero mga kapatid, napansin niyo po, itong 2016, ang daming mga trials na dinaanan ng maraming tao. Believers at unbelievers talagang dumaan sa maraming pagsubok. Grabing pagsubok. At dahil, sabi nga, itong 2016 ay talagang nilagpasan nating lahat. Nakahakbang na tayo ngayon sa 2017. Praise God! Sapagkat matagumpay tayong lumabas sa 2016. Amen? Purihin natin ang Panginoon, matagumpay tayong lumabas sa 2016. Hindi tayo nagupo ng problema. Alam po ba niyo, marami mga tao, bago pa man magbukas ang 2016, hinabol pa rin ang problema. Pero salamat pa rin, sapagkat kahit na hinabol sila ng problema, pinili pa rin magtagumpay at tunay na ang Diyos ay Diyos ng mananagumpay at Siya ang tagumpay nating lahat. Amen! Lumabas tayong matagumpay. Hindi kailanman pwedeng sabihin ng kaaway na tayo ay magaghapi. Sapagkat greater is He that is in us than he that is in the world. We are called the overcomers of this world. Ngayon sa buhay nating lahat, as we start this new, sabi nga, 2017, our spiritual ay talagang life, ay talagang makakaranas ng favor from heaven, na tayo ay talagang papaboran ng Panginoon sapagkat this is the word that God has given us. Blessed to become a blessing. Your spiritual and financial and personal breakthrough ay ito ang taon na yon. Ngayon ay tunay na makakaranas tayo. And as we step on this first day of the year, we declare we are celebrating the coming of great harvest. Amen? We are celebrating the coming of great harvest. Tayo ay aani sapagkat alam natin, expecting abundant harvest is coming to everyone who believes and obeys the word of God. God has something good in store for all of us. Merong magandang gagawin ng Diyos sa buhay nating lahat, na tunay na tayong lahat ay merong mararanasang kakaibang karanasan sa Panginoon. Great things are going to happen. Sapagkat totoo yung sinabi doon sa Psalm 126, 5-6. Psalm 126, 5-6. Ang sabi po dito sa Psalm 126, 5-6. Ang sabi po dyan, okay, those who sow in tears will reap with songs of joy. Siyang mga nagtanim ng luha ay aani ng awit ng kagalakan. Amen. Tayo po iaani ng, sabi nga ng awit ng kagalakan. Yung mga nagtanim ng luha sa 2016, aani tayo ng, sabi nga ng tunay na harvest of joy. Sino po dito naniniwala? We will harvest, sabi nga dito sa panahon na ito, na tayo po ay harvest with songs of joy. Aani tayo na may, sabi nga, awit ng kagalakan. Alam po ba nyo yung awit ng mga nagtatanim, yung sabi nga, di ba yung mga magtanim ay di biro, maghapon na kayo ko? Alam po ba nyo, pag nag-harvest time sa mga bukirin, yung mga pelikula nung araw, ay talagang may awit sila during harvest, di ba? Kaya lang nga, talagang sabihin natin, hindi madali ang pagtatanim. Pero those who sow in tears will reap the harvest of joy. This is our season to reap the harvest of joy. Amen? Aani tayo ng anihin ng kagalakan. And then, sabi dito sa verse 6, sabi nga, he who goes out weeping. Ang sabi nga, yung mga lumabas na may pagluha, carrying the seed to sow, na sila ay lumabas, dala-dala nila ang binhi para itanim, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. Mayroon tayong dadalhin mga ani mula sa kalangitan sapagkat panahon ng pagpapala ng bawat isa sa atin. Pakisabi mo sa iyong katabi, panahon mo upang umani ng pagpapala. Sapagkat ito yung sinabi ng Panginoon sa atin, panahon natin upang umani
pag-ani ng mga pagpapala sapagkat God has given us this 2016. Sabi nga tayo po ay tunay na nagkaroon ng mga, sabi nga marami tayong mga trials. We sow in tears, but we will reap with songs of joy. This is our season that we will harvest the songs of joy in our hearts. We welcome this year with expectation. Natunay na welcome natin ang taon ito na meron tayong expectation from our God that this is our great harvest time. Panahon ng pag-ani natin, we must be ready to believe, to receive, at talagang to enjoy our harvest. Na tayo po ay talagang maniniwala, tayo po ay tatanggap at mag-enjoy ng harvest. Tayo po lahat ay tumayo as we start our theme verse this year. Let's open our Bible sa John chapter 1. John chapter 1, 14 to 16. John chapter 1, 14 to 16. Okay, basahin po natin ito with conviction in our heart na tunay na may gagawin ng Diyos sa ating lahat. Let's start sa 14, pero ang pinaka-theme verse natin ay 16. Let's start together in reading. Sapagkat sabi po sa Biblia sa Revelation 1, blessed are those who reads the Word of God. Kaya nga, inumpisahan natin ang taon na ito, ang binabasa mo ay Word of God. Tunay na, pinagpala ka na kaagad ng Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay bumasa. Let's read. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. John testifies concerning Him. He cries out saying, this was He of whom I said, he who comes after me has surpassed me because He was before me. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Ulitin natin yung verse 16. From the fullness of His grace, we have all received one blessing after another. Tell to your neighbor, I claim this verse for me and my family. Amen? We claim this verse for me and for my family. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa buhay nating lahat. Tayo pong lahat ay patuloy na mag-enjoy sapagkat may pagkilos ang Diyos sa buhay nating lahat. Ito po ay isang bahagi ng passage na binanggit ang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Na ang sabi nga dyan sa verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word became flesh and dwelt among us. Nagpasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sabi nga ang berbo ay sumasa ating lahat. Si Jesus Christ, ang Word of God, He dwells among us. Kaya nga dyan binanggit na was with God and the Word was God and He was with God in the beginning. He is God. Jesus Christ is our God. And ang sabi po dyan sa verse 4, in Him was life and that life was the light of men. Sa Kanya ang buhay at ang buhay na ito ay liwanag ng sangkatauhan. Kaya nga, in Him was life and that life was the light of men. Ang sabi nga sa Kanya ang buhay, at ang buhay nito na siyang naging liwanag ng sangkatauhan. Kaya nga po ang mundo man ay nababalot ng kadiliman, nababalot, sabi nga ng parang ang tao ay nababalot ng kawalang pag-asa. But in Him, Jesus Christ, was life, and that life is light. Na siya ang buhay at siya ang liwanag sa buhay nating lahat. Na kung saan dito po ay pinapakita sa atin na sinulat ni John the Beloved, who was Jesus Christ, na darating sa sangkatauhan. At dito po ay pinakita sa atin na tayong lahat ay pinagpala ng pagdating ng ating Panginoong Hesus sa buhay nating lahat. Nang tayo nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, that was the beginning of a blessed life sa bawat isa sa atin. Now, God has given us, John 1:16, sabi nga, from the fullness of His grace, we receive blessing upon blessing. Blessing after another. Ibig sabihin dito, umpisa pa lang ng taon, makakatanggap ka na ng pagpapala. This day, you will receive a blessing. Pakisabi mo sa katabi mo, na excited tumanggap ng blessing, this day, tatanggap ka ng pagpapala mula sa Diyos. Okay, hindi darating si Santa Claus, ha? Tapos na yon. Okay, sabi nga dyan,
Dito po, sabi nga, from the fullness of His grace, we receive, sabi nga, blessing after another. Tatanggap tayo ng pagpapala at pagpapala sapagkat ito ang gusto ng Diyos para sa ating lahat. Tumanggap ka ng pagpapala, God's will for you to receive that blessing. Now, ano ang dapat mong ipaghanda sa buhay mo araw-araw ngayon? Paano mo ihahanda ang sarili mo for this great harvest in your life, knowing that the Lord has promised us. From the fullness of His grace, we receive blessing after another. Number 1, be ready to receive the bountiful blessings. Maging handa tayo, tanggapin natin ang umaapaw na pagpapala. Maging handa tayo. Ano ang paghahanda ng isang taong tatanggap ng umaapaw na pagpapala? Paano mo tatanggapin ang umaapaw na pagpapala? Sasabihin mo lang ba ganon? Ano ang reaksyon ng taong tumatanggap ng umaapaw? Not just a blessing, but bountiful blessing. Ano ang reaksyon na tumatanggap ng umaapaw na pagpapala mula sa kalangitan? Ganun lang ba? Ano ang itsura? Meron ba dito magge-gesture paano ka tatanggap ng umaapaw na pagpapala? Let me see. Yung handang tumanggap ng mga umaapaw na pagpapala. Amen! Hallelujah! 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 Those who sow in tears will reap the harvest of joy. Sapagkat sabi nga tayo po ay aani ng kagalakan sapagkat meron kang tatanggapin pagpapala sa Panginoon as we start the day right in worship, in praises. Kaya hindi aksidente. Ito ang binigay na verse sa atin ng Panginoon. We will be ready to receive that overwhelming, that bountiful blessing sapagkat, ito po ang sinasabi sa verse 4 ng 1 John chapter 1, verse 14. The Word became flesh and made His dwelling among us. Ang sabi nga, ang salita ay nagkatawang tao at siya ay nananahan sa ating lahat. Ang Panginoon ay nananahan sa ating lahat and we have seen, ang sabi ni John the Beloved, together with the apostles and disciples, we have seen the glory of our God. Nakita nila ang kaluwalhatian ng Panginoon sapagkat nakita nila how God, sabi nga, did something great sa buhay nila. Kung paano ang Panginoon ay nagpalakad ng mga pilay, nagparinig sa mga bingi, nagpasalita sa mga pipe, bumuhay ng patay, at tunay na yung lahat ng ito ay nagpabago ng buhay. Mga murderer, mga sabi nga magnanakaw, binago ng Diyos, prostitute, binago ng Panginoon. Kaya nga, ang sabi ni John the Beloved, we have seen the glory of our God. Nakita namin ang isang patotoo, ang kanyang kaluwalhatian at ang sabi niya, the glory of the one and only, it means He is Jesus Christ who came from the Father. Sabi nga, siya galing sa Ama, full of grace and truth. Punong-puno ng biyaya at katotohanan ng ating Panginoon. He dwelt among us. If Jesus is dwelling in your life, what kind of life are you expecting to live in this world? Anong klaseng buhay ang ina-expect mo na mabuhay ka sa mundong ito? Anong klaseng buhay ibubuhay mo sa mundong ito? If Jesus is dwelling in your life, anong klaseng buhay mayroon tayong lahat? Ha? Ha? Full of life. Kamusta yung iyong katabi? Punong-puno ba ng buhay? Kahit puyat, punong-puno ba ng buhay? Maraming mga tao wala nang kabuhay-buhay. Di ba? Pero sabi nga, He is dwelling upon us full of grace and full of truth. Na tayong lahat ay tunay na binibigyan ng, sabi nga, the fullness of God's grace. Ang kapuspusan ng biyaya ng Diyos ay tinanggap natin. Yung presensya ng Diyos, it means sa buhay mo, you have everything that you need to live a blessed life. Lahat ng kailangan mo to live a blessed life ay meron ka sapagkat ito ay galing sa kalangitan. Sapagkat ang tawag sa iyo kapag ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng Diyos. Amen? Yang itsura mo, tagapagmana ba ng Diyos? O mukhang walang minana? Ha? Ikaw ba ay mukhang eredero ng Diyos? Ano itsura ng eredero? Sabi nga ni Kuya Glenn, Sabi nga, ano itsura ng eredero? Ha?
Meron bang eredero na nabubuhay pa sa kalungkutan? Ha? O meron bang eredero na nabubuhay pa ba sa kakulangan? Sapagkat ang Diyos natin ang siyang kapuspusan nating lahat. This year ay meron kang tatanggapin bilang eredero ng Diyos. Amen? Tatanggap tayo ng matinding pagpapala mula sa Panginoon sapagkat God is full of grace and truth. Siya ay punong-puno, puspos ng biyaya at katotohanan sa buhay natin, the grace of God. Sustaining power natin, strengthening power nating lahat, and truth. Ito yung promise ng God sa buhay nating lahat. We have all that we need in this world. We should not miss the mark this year. Hindi natin dapat ma-miss ang plano ng Diyos sa buhay nating lahat. You were destined to be blessed. Ikaw ay dinestino ng Diyos para mapagpala. Amen? Kaya nga, as we start this year, ang iyong itsura sa kalangitan ay talagang meron kang tinatanggap mula sa kalangitan. Amen? Did you start this day praising God, worshiping Him, and claiming the promises of God? Kaya nga dyan natin makikita, ito ay isang panahon na meron tayong mararanasan sapagkat John 1:12 says, to those who believe, who receive in His name, He gave the power to become children of God. Siyang tumanggap at nanampalataya ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Ano mo ang Diyos? Tatay mo. At ano ka ng Diyos? Kanino yung pamamana ng Diyos? Ang yaman ng langit? Sa anak. At sino yon? Pakisabi mo sa yung katabi, bata ito ni Lord. Di ba? Bata tayo ni Lord. Anak tayo ng Diyos. Kaya nga sabi nga, though He was rich, He became poor to make us rich. Na kung saan dito po ay merong isang klaseng pagpapala tayo mararanasan. The last number of this year, have you noticed? Have you noticed the last number of this year? Huy, wala kayong napansin? Ano napansin nyo? The last number of this year. What? 7. Ano ang number 7 sa harapan ng Diyos? Perfect number. 7 means completion, fulfillment. Kaya nga, ang number ng God is laging 7 ang binabanggit niya sa Bible. Kaya nga, sabi nga, on the 7th day, God rested. And He blessed, sabi nga, everything He created. And then, kung titignan natin, ang sabi nga ng Panginoon nung pumanik doon sa ark si Noah, take 7 pairs of animals, 7 again. And then, march around the city, sabi kay Joshua with the warriors, with the Israelites, when they will claim Jericho, how many times they will march around the city of Jericho? 7 times. Ano pa ang sinasabi? How many, sabi nga, prophets na hindi nagsamba kay Baal nung sinabi na Elijah, ako na lang mag-isa, wala na akong kakampi. Sabi ng Panginoon sa kanya ng Diyos, akala mo lang yun, hindi mo ba alam, meron pang 7,000 na hindi sumasamba kay Baal. Again, 7. Kaya nga, diyan natin makikita na napakahalaga ito sa ating lahat, sa buhay nating lahat. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, though, sabi sa Proverbs 6, verse 16, 24 verse 16, a righteous man falls 7 times. Kahit 7 times kang bumagsak, ibig sabihin, sa taong ito, itatayo ka ng Diyos. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, bumagsak ka man last year, itatayo ka ng Panginoon. Amen? Kaya nga, diyan natin makikita, God is moving. And then, kanino isinulat ng Diyos yung Revelation 2 to 3? To the 7 churches. To the 7 churches. And now, diyan din natin makikita to the 7 churches, binanggit ng Panginoon yun. And then, doon sa Bible, binabanggit din ng Panginoon kung paano, sabi nga, to the 7 angels, sabi nga, with golden balls filled, sabi nga, with incense, na dyan din sa Revelation, to the 7 angels. How many times binanggit ng Diyos ang salitang 7 sa Bible? Is it significant to God, the number 7? When do we start to build the faith tower? 2007. Now, we are now entering 2017. After 10 years, sabihin mo sa iyong katabi, completion, fulfillment of every promise of the Lord for all of us. Amen? Kaya nga, God is so good. Napakahalaga ng pangako ng Panginoon.
Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, let us be ready to receive our bountiful blessings from heaven. Tatanggapin natin ito sapagkat God wants us to enjoy the blessings from heaven. All we need to do is to put God in the center of everything. Dadali natin, ilalagay natin ang Diyos sa sentro ng lahat ng ating gagawin sapagkat the Lord is preparing us for this year na kung saan every weakness will turn into strength. Amen? Every trial will turn into triumph. Every sorrow will turn into joy. Every lack will turn into abundance. Why? This is our season to reap the harvest, that bountiful harvest from heaven. Sapagkat ito ang pangako ng Diyos sa ating lahat. This is God's promise to us. Kaya nga, kung tayo may mga weaknesses, ang sabi nga ni Paul, for my grace, sabi ng God sa kanya, for my grace is sufficient for you. 2 Corinthians 12:9. For my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kaya nga dyan natin makikita, kahit na minsan tayo mahina, sapat ang biyaya ng Diyos para sa ating lahat. Why? The Lord is not only good, He is a great God. He is a generous God. Amen. And because we started in grace, we will receive the other G's in your life. The goodness of the Lord. Ano pa? The greatness of our God. What? The guidance of our Lord. We will experience the glory of our God. The guidance of our God. Kaya nga, we start in grace, all the G's in the Bible about your God, the big God, you will receive the generosity of God, the greatness of our God, the goodness of our God, the glorious power of our God. We will receive the guidance of our God because our God is a great God. Mararanasan natin iyan sapagkat God has allowed us to enter this 2017. 7 is God's number. This is the season He will complete what He has promised on you. Kaya kumpletohan ng Diyos, ano mang pinangako niya sa ating lahat, we have been through lots of trials. Sino po dito ang nakaranas ng trials this year, 2016? Matinding trial. Sino po? Pakitaas nga ang kamay na nakaranas. At meron pang minsan pahabol. December na, hinahabol ka pa rin. Sino na? Sino na? Yung mga December na, hinahabol ka pa rin. Ayan. Grabe, di ba? Kaya nga, grabe talaga, sabi nga ni Rosel. Grabe talaga. Oh no! Sabi nga, grabe ang pagsubok na dinaanan niya, pero God is gracious in blessing us. Kaya nga, sa mukha ni Rosel, can you trace na siya'y dumaan sa grabing pagsubok? Why? She reaps the harvest of joy. Amen? Grabe talaga ang dinaanan natin, pero grabe din ang tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. The beginning of the great blessings na tinatanggap natin, but His grace is made perfect. Sa mga panahon na tayo mahina, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa ating lahat. The power of God is displayed in weak people. Ang kapangyarihan ng Diyos ay naahayag sa mga taong mahihina. Yang katabi mo, yang nasa likuran mo, itong nasa harapan nyo, we are all weak people, but the power of God is displayed through weak people. Though we are weak, now we are strong. Amen? Though we are weak, now we are strong. Amen. God is so good. God pronounced a special blessing and strength from heaven upon your life. God pronounced it. Blessed to be a blessing. Tayo'y pinagpala upang maging pagpapala. God will release His blessing to you every day. Just completely surrender your life to God. Isurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Every trial that is existing in your life is just God's opportunity to show the riches of His grace and power sa buhay mo at sa buhay ko. He is not only interested to meet your needs, to answer your, sabi nga, mga deepest trouble nating lahat, to meet your financial, emotional, or sabi nga, financial need, but most especially, spiritual need natin. Romans 5:15 says, Romans 5:15, ang sabi dyan sa Romans chapter 5, verse 15. Okay, Romans chapter 5, verse 15, but the gift
Basahin natin lahat. But the gift is not like the trespass. For if the many died by the trespass of one man, how much more did God's grace and the gift that came by the grace of the man, Jesus Christ, overflow to many. Amen. Kaya nga ang sabi dito, ang kaloob ay hindi kasimpantay ng pagsalangsang sa Diyos. The gift is not like the trespass, yung mga pagsuway natin sa Panginoon. For if the many died by the trespass of Adam, the first man in the world, how much more did God's grace, yung biyaya ng Diyos, and the gift that came by the grace through one man, si Jesus Christ, sabi niya, overflow to many. Na tayo po'y inagusan ng biyaya ng Diyos. Niyakap ng biyaya ng Diyos, in-envelope ng biyaya ng Diyos, at tunay na sinaturate ng biyaya ng Diyos, kaya nga ang biyaya ng Diyos ay umaapaw sa ating lahat. Amen! Kaya lahat tayo ay talagang makakaranas sa ibang klaseng pagpapala sa buhay natin. You and I will have the best life in God's kingdom. Magkakaroon tayo ng best life in God's kingdom. Jesus will overflow in your life as the Bible says. He will overflow to many. Pakisabi mo, kasama ka dun. Ha? To many. He will overflow to many. Mag-overflow tayo with God. Kasama tayo dun. Kaya nga, ang Diyos natin ay tunay na mararanasan natin kikilo sa buhay natin. We were born in, sabi nga, in the physical, born into Adam's family line. Dahil tayo galing sa lahi ni Adan. Wala naman dito pinanganak galing sa kawayan. Di ba? Wala naman. Lahat tayo ay galing ba kay Adan? Ha? Lahat tayo. But, remember, sa family line man tayo ni Adam that leads to destruction, devastation, discouragement, depress, and to the end, death. Yan ang family line ni Adam. Na ito'y nag-lead sa tao because of Adam's sin to God. Nag-lead ito ng devastation, depression, destruction, at sabi nga talagang sabihin natin, discouragement, at in the end, death. Even disease, dinaanan nating lahat. Pero remember, sa family line ni Adam man tayo nang galing. But through God's grace, inalis tayo sa family line ni Adam and we were now born in the family of God. Amen? Kaya inalis ng Panginoon lahat ng sumpa ng kaaway sa buhay mo. Kaya nga lahat tayo ay nakaranas ng sumpa ng kaaway. But now, hindi ka na. Sabi nga, hindi ka na nabubuhay sa sumpa ng kaaway sapagkat ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya nga, the family line natin with Jesus Christ starts in forgiveness. Yung family line natin, nag-start tayo nung sabi nga, for those who believe Him, who receive in His name, He gave the power to become children of God. Lahat ng nanampalataya at naniniwala sa Panginoon ay binigyan niya ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. And this family line starts in forgiveness. Na dito po ay talaga nag-umpisa tayo sa kapatawaran ng Panginoon at yung kapatawaran ng Diyos, John 10:10, leads to abundant life. Nagdala ito sa isang masaganang buhay, John 10:10. At ito'y nagbigay din sa atin ng buhay na walang hanggan, John 3:16. Kaya nga, God is full of grace and truth sa buhay natin lahat. He has shown us the glory of God. Which family line do you belong? From Adam's family line? O galing ka sa royal blood? Huy. Galing ka saan? Adam's blood o royal blood? Ano ang DNA mo? Anong nananalaytay na dugo sa'yo? Dugo ba ni Adan o dugo ng Panginoong Jesus? Why? We were washed by the blood of God. We were enveloped by the blood of God. We were renewed by the blood of God. We were transformed by the blood of God. Ako at ikaw ay galing sa kalangitan sapagkat tayong lahat ay anak ng Diyos. Amen? From the family line of Jesus Christ. The line that gave us forgiveness, abundant life, eternal life. At ito ang sabi nga, ang lahi mo ngayon. Lahi ka ng Diyos. Amen? Galing tayo sa lahi na ng Panginoon, kaya nga, tayo po ay pinagpala ng Panginoon na kung saan sabi nga, the royal priesthood tayo, a holy nation. 1 Peter 2:9. The royal priesthood, a holy nation, belonging to God. Dati,
sabi nga, galing tayo sa kadiliman, ngayon nasa kaliwanagan na tayo. Amen. Yun po ang sinabi ng Bible about you and me. You are chosen people, pinili ka ng Diyos. Sino dito yung pinili ng Diyos? Amen. Praise God. Yung itsura mo ba, pipiliin ng Diyos sa palagay mo? Ha? Sa palagay mo, dapat ang dami ba natin palpak? Sino dito maraming palpak? Maraming ginawang kasalanan. Maraming atraso sa Diyos. Maraming kasalanan sa ating Panginoon. Pero kahit ganyan ka, pinili ka ng Diyos. Sobra ka kasing mahal ng Diyos. Amen? Kaya nga, mahal na mahal ba tayo ng Diyos? Hindi lang tayo mahal ng Diyos, mahal na mahal, sobrang mahal ng Diyos. Amen? Yung itsura mo, itsura ko, karapat dapat bang mahalin? Itsura pa lang partida parang hindi na. Di ba? Pero salamat, merong pag-ibig ang Diyos na ibang klaseng pag-ibig para sa ating lahat. God is a God of love. Grace and truth are inseparable. Nung tumanggap ka ng biyaya, tumanggap ka ng katotohanan, hindi mo pwedeng paghiwalayin to at hindi mo pwedeng tanggapin ang isa lang ang biyaya at ayaw mo ng katotohanan. Hindi pwedeng gusto mo ng katotohanan at hindi mo ibubuhay ang biyaya. These two are inseparable. Grace and truth ay kailangan ibuhay nating lahat. Jesus is grace Himself and Jesus is truth Himself. Kaya nga lahat tayo pinagpala ng Panginoon, they work together in our lives. The grace that we will see, sabi nga, that grace will see us through. Na tayo aakayin ng biyaya ng Panginoon at yung truth ang magsusustain sa atin sa mundong ito. Magsusustain sa atin sa mundong ito ang katotohanan. That's why we will not go on sinning. Kung tayo nabubuhay sa biyaya at katotohanan, we will not go on sinning. Hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan sapagkat may biyaya ka na para mapagtagumpayan mo, may katotohanan ka pa. Kaya nga, if we have truth, we have grace, wala na tayong karapatan magpatuloy sa kasalanan. Oo, pwedeng ikaw minsan magkamali, pero sabi nga, to those who believe in Jesus will not continue in sinning. 1 John chapter 3. Hindi ka magpapatuloy sa kasalanan sapagkat yun ang kwalidad ng isang anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, we will not continue in sinning. Kasi ang sabi sa Bible sa Romans chapter 6, will you go on sinning so grace will abound? Magpapatuloy ka ba sa pagkakasala upang ang biyaya ay umapaw sa buhay mo? Hindi, by no means. Ang sabi ni Pablo, hindi ka magpapatuloy sa kasalanan para umapaw ang biyaya. Hindi mo na kinakailangan patunayan pa sa iyo ng Diyos na siya ay mapagbiyayang Diyos. Mula sa kumunoy ng kasalanan, iniligtas tayo. Kaya nga, we will not go on sinning. Because the grace of God is enough for us to live a holy life. Now, ano sinasabi sa atin sa 2 Corinthians 6:1? 2 Corinthians 6:1, we did not receive the grace of God in vain. Hindi natin tinanggap ang biyaya ng Diyos na parang nawala ng saysay. Tayo po ay tumanggap ng biyaya ng Diyos na meron itong kapangyarihan sa buhay nating lahat. The grace of God is so powerful in your life. Imagine nyo yung grace ng God. Imagine nyo si Manny Pacquiao. Isang lalaking babaero, isang lalaking sugarol, isang lalaking mabisyo, isang lalaking mayabang din. Pero ano ang ginawa ng Lord? Nung time na tumanggap si Manny Pacquiao, pak! Nag 180 degrees, tumalikod sa kasalanan, and from a sinner, God made him a saint. Amen? Kaya nga, ano ibig sabihin dito? Kahit gaano ka kababaero, kahit gaano ka, sabi nga talagang sabi natin, dating gumagano, nagsusugal, tandaan mo, ang pagbabago ay magaganap sa buhay ng taong naniniwala, ikaw ay binuhusan ng biyaya ng Diyos. Amen? It's all by the grace of God. Sino dito ang tuwan-tuwa na nagkakasala ka? Pakitaas ang kamay. Ha? At pagkatapos lumubog. Ha? Sino dito ang tuwan-tuwa pag nagawa mo ang gusto ng Lord? Amen. Diba? O kaya nga, kaya tayo nagsasama-sama dito, iiwanan na natin ang dating ikaw at ako. Sasabihin mo sa katabi mo, iwanan mo na ang dating ikaw. Wag lang ako.
Sabihin kung wife ka niya. Sabihin mo, iwanan mo na ang dating ikaw. Uy, kung katabi mo ang inyong husband at wife, sabi mo, iwanan mo na ang dating ikaw. Huwag lang ako. Ha? Dahil hindi ka na makakatagpo ng ganyan. Kaisa-isa lang yan. Di ba? Kaya nga dyan natin makikita, napakabuti ng Diyos sa buhay nating lahat kung makatagpo ang Panginoon sa buhay nating lahat. Kaya sabi nga, we did not receive the grace of God in vain. Hindi natin tinanggap ang biyaya ng Diyos ng walang katuturan. Ito ay araw-araw i-avail natin ang biyaya ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ang magtatawid sa atin for 365 days, starting now. Lalabas tayo sa 2017, blessed to become a blessing. Amen? In the fullness of His grace, we will receive blessing upon another, sapagkat this is your moment to receive the blessing from heaven. The Lord will complete His blessing upon your life. Amen? Sapagkat Philippians 1:6, He who began a good work in you, He will be able to complete it. Siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa ating lahat, siya ang magtatapos nito. Amen? Kaya nga, lalagpas tayo. Umpisa ngayon, meron ka pa 300. How many? 64 days. O, ang dali-daling i-minus, 1 lang ha. 364 days, magtatagumpay tayo. Starting now. Pakisabi mo sa katabi mo, ngayon na. Kung ibibigay mo ang buhay mo sa Diyos, oy, kausapin niyo yung katabi niyo ha. Kung ibibigay mo ang buhay mo sa Diyos, todo mo na. Sa Diyos. Walang lugi. Yes, amen. Walang lugi sa Panginoon. Amen? Walang lugi. Walang lugi sa Panginoon. Sa loto, may lugi. Diyan sa sabungan, may lugi. Sa sweepstake, may lugi. Pero pag sa Diyos itinaya ang buhay, walang kalugi-lugi, tumubo ka na, pinagpala ka pa. Amen? Kaya nga, kanino may tataya ang buhay mo? Pakisabi mo, sa Diyos! Amen! Sa Diyos tayo magtataya ng buhay nating lahat. Wala nang iba. Sapagkat tayo po lahat ay tinatawag ng Diyos to grow in the grace and in the knowledge of our God. Yan po ang tawag nating lahat. 2 Peter chapter 3, verse 18, let us grow in the grace and in the knowledge of our God. Na tayo po lahat ay mag-grow in the grace and in the knowledge of our God. Buti na lang lahat dito, movable. Yan. Di ba? Kaya nga ang Kristiyano, movable din. Movable, adjustable, flexible. Amen? And lovable. Yeah. Thank you, Kuya Ron. Sabi nga, ikaw ay movable, kung ikaw ay nandito sa darkness, ang dali-dali mong iurong ng Diyos, dalhin sa liwanag. At flexible, kung ayaw mo ng kaliwanagan, ang dali-daling gawin ng Diyos, naging flexible ka, para kang garter, madali kang ayusin. Amen? At ikaw ay lovable, adjustable pa. Nag-a-adjust. Dati hindi mo kayang itaas ang iyong kamay sa worship. Ngayon kayang-kaya mo itaas ang iyong kamay sa worship sapagkat lover tayo ng ating Panginoon. Yung itsura mo dating hindi lovable, ngayon lovable na yan. Di ba? Itsura niya, tingnan mo kung lovable. Yan bang katabi mo dati masungit? Ha? Sino dito yung dating masungit? Uy, nagtuturo kayo ha? Baka yun. Sino dito yung dating masungit? Taas nga ang kamay. Uy, ayaw umamin. Okay, ngayon, lovable ka na. Amen. Praise God sapagkat yun ang ating Panginoon. Sapagkat the Lord, we need to know God better and better every day. Become intimate with God better and better every day. Kung hindi mo binabasa ang Bible noong nakaraang taon, sabi mo sa katabi mo, basahin mo ang Bible. Hello, nakakatuwa si Jezreel. Si Jezreel namin, yung na-opera sa tumor. Si Jezreel, yung aming pamangkin na nagkaroon ng brain tumor na ngayon, okay na, pumapasok na siya. Sabi niya kay Auntie Mar niya kahapon yata o no isang araw, Auntie Mar, ibili mo nga ng Bible yan si Dicom, si James. Alam mo, para magbago siya sa pamilya. Wow. Alam niyo powerful yung word para magbago ka siya sa pamilya. Alam niyo, yung Bible, yung katabi niyo,
tsaka ikaw at ako, mababago habang binabasa natin ang love letter ng Diyos, babaguhin tayo from glory to glory. Amen? Kaya nga, sa taong ito, umpisahan mong basahin ang Biblia. Tama na muna yung text message, ha? Yung FB, tama na muna. Ibig sabihin, okay lang bumasa ka niyan, pero magbasa naman tayo ng Bible. At kung wala ka pang Bible, mura lang ang Bible, bumili ka ng Bible. Di ba? Yung talagang gusto mong Bible na bilhin, yun ang bili mo para sa sarili mo. Regaluhan mo ang sarili mo, at araw-araw, basahin natin ang Biblia. Sino dito ang talagang gusto magbasa ng Biblia? Ha? Sino talaga yung talagang desidido basahin ng Biblia starting from this day? Taas nga ang kamay. Nang talagang uumpisahan basahin ng Biblia? O yung mga talagang gustong bumasa ng Biblia mula sa araw na ito, ha? Sapagkat dyan magpapasimula ang transformation. Okay, huwag niyo muna ibababa. Teka lang, huwag kayo mangawit. Para naman kayo may rayuma lahat eh. Okay, sige. Let's lift up our hands to God. Father God, in the name of Jesus, honor this commitment and covenant with you that every day we will read the Bible because the Bible has the transforming power sa buhay naming lahat. Ikaw ang berbo at ang berbo ay nananahan sa amin. Every day, Panginoon, bigyan mo kami ng puso na babasahin ng Biblia at hayaan mo mangyari ang himala araw-araw sa buhay naming lahat. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, tinatanggap namin ang kapahayagan mula sa iyong mga salita, mula sa araw nito hanggang sa mga pagdating ng panahon na ikaw ay makita na namin ng mukhaan. In Jesus' name, amen. 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 Praise God. Yung walang Bible, lumapit sa akin, bibigyan namin kayo ng Biblia. Baka naman sabihin, ay teka, may librong Biblia. Kahit may Biblia na, lalapit pa. Hayaan lang natin yung walang Bible, ha? Kaya nga, mamaya, yung walang Bible, sabihin nyo sa amin ni Ate Cora, wala kayong Biblia, bibigyan namin kayo ng Biblia. Amen? Kaya nga, sino dito yung walang Biblia? Pakitaas nga ang kamay ng walang Bible. Umami na. Libre po ito. Ay, talagang, praise God. Ibig sabihin, bawat isang narito may Biblia. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Napakahalaga niyan sa buhay nating lahat. Sapagkat the full picture of your inheritance as God's children ay binanggit na ng Panginoon sa Romans 8:17. Yung full inheritance natin ay binanggit na sa Romans 8:17. We are heirs of Christ and co-heirs with Him. Tayo ay mga children ng God at tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. At sabi nga, kahit na tagapagmana, we share in the suffering. It doesn't mean tayo heir of God. Tayo hindi na magkakaroon ng problema. Though we have suffering, but we will also share His glory. Mararanasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Napakasarap na yung mga suffering natin, mga pagsubok, it will end into glory. Amen? Na yung ating suffering, it will end into glory. Kaya tayong lahat, we need to know God better and better every day so that we will have a full picture of our inheritance bilang mga anak ng Diyos. Kaya nga tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Now, stop joining the Zimbabwe family. Stop joining the Zimbabwe family. Sino yung mga Zimbabwe family group? Yung simba, tapos uwi, balik sa dating gawi. Taga-Zimbabwe yan. Amen? Simba, uwi, balik sa dating gawi. Kaya nga pakisabi mo, hindi ka mukhang taga-Zimbabwe. Ha? Simba, uwi, balik sa dating gawi. Hindi pwedeng ganon. Kaya nga, hindi tayo taga-Zimbabwe. Bakit? Taga-Pilipinas tayo. Amen? Bakit? We belong to the Philippine Islands. Pinili na, chosen by God, pinino pa ng Diyos. Kaya Pilipino ka. Amen? Hindi ka taga-Zimbabwe, Pilipino ka, pinili na, pinino pa ng Diyos. Amen? Kaya nga salamat sa Panginoon, the Lord will give us an abundance of His blessing. Ang challenge ng Diyos sa atin as we start this day, grow in the grace and in the knowledge of our God. And secondly, makikita po natin ang sabi nga dyan sa John chapter 1 verse 15. John chapter 1 verse 15,
Ang sabi po diyan sa John chapter 1, verse 15. Okay? John testifies concerning him. Nagpapatotoo si John. He cries out saying, this was he. Ito yung sinasabi ni John, ni John the Baptist, nung time na in-introduce na si Jesus Christ, as he prepared the way. This was he of whom I said, he who comes after me has surpassed me because he was before me. Na kung saan, nandun na siya from the beginning. Kaya nga ang tanong ng mga tao, siya ba ay higit sa inyo kaysa kay John the Baptist? Sabi nga ni John the Baptist, kahit magkalag ng kanyang sandalyas, hindi ako karapat-dapat. He was before me. Anong sinasabi ni John the Baptist na he was before me? Noong pa man, ang Panginoon, creation pa lang, ando na siya. Kaya nga, let us make man in our own image and likeness. At bago ka pa man nilikha ng Diyos, wala pa man fetus, ang iyong, sabi nga, ang sinapupunan ng nanay mo na ikaw ay ginawa, alam na ng Diyos, merong sandrang lalabas sa mundong ito. Amen? At merong Lisa na darating sa mundong ito. Merong Carlo na darating sa mundo ito. May Arman na darating sa mundo ito. May Lai na darating sa buhay na ito. At merong Rosel na darating sa mundong ito. At may Raul na darating sa mundong ito. At hindi ka pa man pinapanganak, pinagplanuhan ka na ng Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay nating lahat. Amen? Sino dito ang napakasarap may nagplano sa buhay mo? Minsan wala tayong plano. Di ba? Pero sabi nga, pag Kristiyano ka na, may plano ka na in line with God's plan. Why? Be ready to receive your bountiful benefits. May benepisyo ka na, may pagpapala ka na, may benepisyo ka pa. Amen? Hindi ba napakasarap? May pagpapala ka na, may benepisyo ka pa. Di ba another word sa benefits? Bonus. Another word sa benefits? Bonus. Imagine, sino dito ay tumanggap ng bonus tindong nakaraan? Oy, ayaw nyo naman sabihin ng kayo tumanggap ng bonus. Baka naman itinago nyo sa asawa nyo, nag-bonus na ba kayo? Ay, hindi pa. Sino dito tumanggap ng bonus? Yes. Kaya nga, may benepisyo ka na, may bonus ka pa. Be ready. You are about to receive this year the major blessings from heaven. Kaya nga from blessing, you will receive bonus and benefits from heaven. Those who please God will not only receive the bountiful blessings, but even the bountiful bonus or benefits from heaven. There's no limit upon God's promises sa buhay nating lahat. No limit upon God's blessings sa buhay nating lahat. The things that you cannot imagine, it will happen sa buhay mo, Ephesians 3:20. Sapagkat yung mga bagay na hindi mo sukat akalain, mangyayari sa'yo this 2017. Amen? Bakit? He is the God of surprises. Now, basahin natin lahat. Ngayon, pakisabi mo. Okay, let's read. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is work within us. Wow, praise God. Sa Kanya na kayang gumawa ng mga kamanghamanghang bagay. Sabi nga, more than what you ask or imagine. Higit sa iyong hinihingi, higit sa iyong iniisip, ayon sa Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa buhay mo. Kapag tayo nanampalataya sa Diyos, may kapangyarihan na kumikilos sa buhay mo. Higit sa iyong, sabi nga, hinihingi, higit sa iyong mga iniisip, magaganap ang kamanghamanghang pagpapala, benepisyo, bonus mula sa langit. Amen? Magaganap ito sa buhay nating lahat. Kaya nga, let us be ready to receive that bountiful benefits that God has destined for you. He knows everything about you. Your interests, your dreams, your desires, your future. Lahat ng yan, alam ng Diyos yan. Kakatagpuin tayo ng Panginoon. He has already the blueprint of your life from the start to end. Yung blueprint ng buhay mo from start to end. Sapagkat ang Diyos, sino ba gumagamit ng mga blueprint? Arkitekto. Mga arkitekto, may blueprint yan. Nung kanilang mga structural design. Yung blueprint na yan, ito yung magaganap, kaya yung mga building,
In this place will rise. Ganon, di ba? Kaya nga, in this place, sa agape, will rise a mighty man and woman of the Lord because the Lord has a great blueprint in your life. Amen? Kaya nga, babangon ka with the wings of an eagle. You will arise and soar and fly high like an eagle because God has a blueprint about your life. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. To give you plans to give you a future and a hope. Maganda ang kinabukasan mo at pag-asa na darating sa buhay mo. Lahat tayo may benepisyo mula sa langit. Hindi ka man taga-gobyerno sa lupa, galing ka sa gobyerno ng langit. Government of heaven ang belong ka. Sa private, anong tatanggapin ng retirees? Anong benefits, anong bonus, saan na involved ang mga private sector? SSS, di ba? Yung SSS mo ay talagang may stability, may strength ka, may security ka. Bilong ka dyan. Pero mas matindi ang GSIS. Bakit? Bakit mas matindi ang GSIS? Bakit? Sa government ng God tayo eh. Di ba? Dito sa lupa, Government of Earth, GSIS. Ano ibig sabihin ng GSIS? Uy, ano yun? Ano yun? Ano? Ano yun? Government Service Insurance System. Kaya nga sa SSS ng Panginoon, God secured insurance system. Yes! Kaya nga, now, may SSS yung mga private people dito sa company mo, pero may GSIS ka from the government of heaven. God secured insurance system. Meron tayo sa langit. Amen? Kaya nga, kung nakapangalan yung sabi nga, pangalan sa langit, may GSIS ka. Di ba? May GSIS ka. God's what? Secured insurance system. Ba? May insurance ka na. Alam niyo itong insurance ng God? From birth to death. Yan, from birth to death yan. Mula na ipinanganak ka, hanggang kamatayan mo, may insurance ka. Amen? Hindi ito 10 years endowment. Hindi after 10 years makukuha mo, hindi 20 years endowment. After 20 years makukuha mo. Kaya iba ayaw magpa-insure eh. Yung mga pagkatapos ng mamatay, tsaka makukuha, eh baka ipapatay eh. Di ba? Iba? Pero sabi niya, tayo po, walang 10 years, walang 20 years endowment, but every day, we are receiving the benefits from heaven. Amen? Kaya nga, salamat sa Panginoon, from birth to death, insured ka. Ito'y insured assurance from heaven. Insured assurance from heaven. Kaya tayo po lahat ay belong to the government of the living God. Sa gobyerno ng kalangitan. Amen. Kaya nga pinagpala tayo ng Panginoon. Do you want to receive your benefits every day? Sino na dito nag-enjoy sa benefits ng kalangitan? Amen. Praise God. Isaiah 25 verse 1, pakibasa po natin na mabilis. Isaiah 25 verse 1. Ang sabi po sa Isaiah 25 verse 1, the Lord, you are my God. Ano sabi dyan? The Lord, you are my God. I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done marvelous things planned long ago. Wow! Ang Diyos natin, sabi nga na ating itinataas, ay tunay na perpekto ang kanyang katapatan. Siya gumawa ng kamanghamanghang bagay sa buhay nating lahat. Hindi pa man nagaganap ang mundong ito, pinagplanuhan ka na ng Diyos. Amen? Kaya nga, sigurado ang future nating lahat because our God is a faithful God. Start the year right. How? Paano natin umpisahan ang taon? Mula sa araw na ito, January 1, 2017, diretsuhin mo ang baluktot na pamumuhay. Straighten up every crooked ways in us. Diretsuhin natin anumang baluktot sa pamumuhay natin. Umpisahan na natin ngayon. Amen? Diretsuhin natin anumang baluktot na pamumuhay sa ating lahat. Kinakailangang ayusin na natin. Kung nagkamali tayo in the past, though
The righteous fall 7 times, but the Lord will lift them up. Itataas tayo ng Diyos. Ezekiel 34, verse 25 to 26. Ezekiel 34. Okay? Ezekiel 34. Ang hirap kasi nagtitwist ng isang kamay nakahawak eh. Okay, Ezekiel 34, 25 to 26. Basahin po natin lahat. Okay, let's read together. I will make a covenant of peace with them and rid the land of wild beasts so that they will live in the desert and sleep in the forest in safety. I will bless them in the places surrounding my hill. I will send down showers in season. There will be showers of blessings. Alam po ba nyo, dito makikita natin, sinabi ng Panginoon na ang bansang Israel ay sabi nga sila ay nabubuhay din sa parang sa mga desert at sa forest. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanila, I will bless them and the places surrounding my hill. I will send down showers in season. There will be showers of blessings even in the midst of this wild, wild world. The Lord has given us the assurance of peace, the assurance of blessing. Tayo nabubuhay sa isang mundong napakagulo, pero may katiyakan ng pagpapala mula sa kalangitan. Hindi trickles, hindi mga wisik, kundi pag sinabing shower, ano? Sa Tagalog, uulan ng pagpapala. Pakisabi mo sa katabi mo, humanda ka. Hoy, humanap kayong kausap, mahirap yung walang kausap. Humanda ka! Uulan ng pagpapala sa buhay mo. At humanda ka rin. O hindi pa tapos ha? Humanda ka rin. Pag sumuway ka, uulan ng pagpapalo sa buhay mo. Mamili ka ngayon, ano ang gusto mo? Pagpapala o pagpapalo? Pakisigaw nyo nga sa Panginoon, pagpapala, Lord! Kaya susunod ako, Panginoon. Susunod tayo sa Panginoon sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa ating lahat. God will release. Sabi nga, an extra blessing, a different blessing, extraordinary blessing upon your life, unlike any other blessing we have received in life. Kakaiba ang pagpapalang matatanggap mo sa taong ito. Kakaiba. Amen? Hindi katulad ng pagpapala sa nakalipas, ibang klaseng pagpapala ang tatanggapin nating lahat sa taong ito. As we sow seeds, He will multiply what we have sown to His kingdom until we reap the blessing upon blessing, the benefit upon benefit, the bonus upon bonus. He will guide us in the place of abundance. Na tayo, sabi nga, i-guide ng Panginoon in the place of abundance. Isaiah 58 verse 11. Isaiah 58 verse 11. The Lord will guide you always. He will satisfy your need in a sun-scorched land. And I will strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Papatnubayan ka ng Panginoon. Ang sabi niya sa verse 11 na yan, palagi, papatnubayan tayo ng Panginoon, palagi. Kaya nga, the Lord will guide you always. Papatnubayan tayo palagi ng Panginoon. Tayo ay talagang bibigyan ng Lord ng kasiyahan sa tuyong dako. At sabi nga, palalakasin ang ating mga buto. At parang halamang laging nadidilig ang buhay mo, mananariwa ang buhay mo. No more desert. Amen? Tapos na ang disyerto ng buhay mo. Sino dito nagdaan sa disyerto at wilderness ng buhay? Sino? Pakitaas nga kamay ng you have been in the desert and wilderness of life? Now, the Lord will lead us. And sabi dyan, to a well-watered garden like a spring whose waters never fails. Let Him be the light in your path. He knows what is best for you and for me. His bountiful benefits are ready. You have to receive it this year. All we need to do is to follow the cloud of His glory.
Susundan lang natin ang, sabi nga, ang ulap ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kung paano ang bansang Israel so that they will not be harmed by the wild animals in the desert and forest. Nang sila'y magpupunta sa promised land. Sila'y sinubaybayan ng cloud of glory sa Exodus chapter 13. Na doon ay sabi nga, sinundan sila. Pag lumalakad ng bansang Israel, sumusunod ang ulap ng kaluwalhatian ng Diyos. At kapag sila'y humihinto ang ulap na yun. Na it means the presence of the Lord. At sa gabi naman, para sila'y hindi lapitan ng mga hayop, naglagay ang Panginoon sa lugar ng bansang Israel ng pillars of fire. Ng haliging apoy para walang, sabi nga, walang hayop, ang mababangis na hayop na lalapit sa kanila. Kaya nga dyan natin makikita, let us just follow the cloud of God's glory in our life. God will see us through so that the blessings and the bountiful benefits and bonuses that is destined for you will be delivered at the right time, at the right place. Amen? Kaya nga, pag wala ka sa kalooban ng Diyos, absent ka sa kalooban ng Diyos, i-deliver sa'yo, pero wala ka, sorry na lang. Paano? Kasi, dapat nandun ka talaga sa tamang lugar, sa tamang panahon. Ikaw ba yung tamang tao? Baka ma-deliver sa katabi mo, hindi ikaw ang tumanggap. Kaya nga mga kapatid, God will see to it that bountiful blessings and bonus and benefits will come in your hands na hindi ka kailanman mamimiss sa mga pagpapalang inassign ng God sa buhay nating lahat. Kinakailangan maging handa tayo for these benefits. Our benefits and blessings has no expiration. Yung mga benefits natin, ang blessings, walang expiration ito. It is for eternity. The key to this treasure is Isaiah 33:16. Ang susi sa yamang ito, sinulat ng Biblia sa Isaiah 33 verse 16. Pakibasa mo? Verse 6, sorry. Verse 6. Pakibasa nating lahat. Let's read. He will be sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. Amen? Siya ay siguradong pundasyon sa iyong panahon. Pakisabi mo sa iyong katabi, panahon ko to. Huwag kang kokontra, panahon ko para tumanggap ng pagpapala. Amen? Sabi nga, the rich store of salvation. Hindi ang kaligtasan lang yung tayo dadalhin sa kalangitan, kundi yung protection ng Panginoon, yung provision ng Panginoon, yung ating, sabi nga, yung ating mga tatanggapin ay hindi lamang sa langit. Dito pa lang sa lupa, tatanggap ka na a taste of heaven even here on earth. Amen? Sino dito ang gusto mo matikman ng langit kahit dito sa lupa? Amen. Kaya nga, napakalaga sa buhay natin. What is the key for this treasure? Fear of the Lord. Ang takot sa Diyos. We can live a fearless life in the midst of the wolves and the snakes and the scorpions in the world. We can live a worry-less future in the midst of uncertainties sa mundong ito. And we can live a doubtless dream because in the midst of, sabi nga, ng mga recession sa mundong ito. Sapagkat fearless life can be found in the presence of the Lord. Worryless life can be found in the presence of the Lord. Doubtless life can be found in the presence of the Lord. Amen? Kaya nga, sa presensya ng Diyos, sigurado ka na, subok na matibay, subok na matatag. Amen? Subok na matibay, subok na matatag. Kaya nga, tayo mga anak ng Diyos, heaven is for every one of us. Pakisabi mo nga, ang langit ay bukas para sa iyo. Yung iba sa inyo, parang hindi langit ang bumubukas ang nakikita sa mukha eh. Pakitingnan mo nga ulit ang katabi mo, ang langit ay bukas sa iyo. Yan. Ang langit ay bukas para sa ating lahat. And lastly, ito ang theme verse natin. John 1:16. In the fullness of His grace, we receive blessing, one blessing after another. Katulad ng sinabi
doon sa Bible, hindi pa natatapos ubusin yung kanilang kinakain ng mga inani. Meron pa rin, sabi nga, patuloy na dumarating ang mga aanihin. May verse sa Bible dyan. Sa bansang Israel, umaani pa lang, at sabi nga, umani sila last year, hindi pa raw natatapos ubusin ang inani nila, meron na namang padating na inaani sa taong ito. Hindi lang panggastos meron ka pang maiipon sapagkat ang Diyos ang siyang nagkakaloob ng pagpapala para sa iyo. Amen? Amen? Kaya nga, hindi yung sweldo pa lang, 1 linggo, wala ng pera. Di ba? Yung ba pagkatapos ng pera sa'yo, wala na? Sino dito nakakaranas? Huwag nang tumaas ng kamay. Kakasweldo pa lang, pinadaan sa'yo, pero parang may padulas. Para bang ang pera sa iyong kamay ay nagmedyas at pumunta sa madulas na sahig. Na walang bigla. Pero you know what? Ang Panginoon, pinag-iipunan ka ng sobrang pagpapala. Amen? Sino na dito ang naniniwala? Pinag-iipunan ka ng sobrang pagpapala ng Diyos. Amen? Masarap ba pag ang Diyos ang nag-ipon? Pag ikaw, delikado. Di ba? Pero pag ang Diyos ang nag-ipon sa'yo, sigurado yan. At sino ang taga-withdraw sa ipon ng Diyos? Walang iba kundi ang katabi mo. Di ba? Kaya nga ibig sabihin, we will be ready. Number 3, from the fullness of His grace, we will receive one blessing after another. Be ready to receive the bountiful breakthroughs in your life. Amen? Umaapaw na breakthroughs sa buhay nating lahat. The fullness of His grace means the fullness of His generosity sa buhay mo. It reaches the generosity and faithfulness of God. It reaches to the heaven. Umaabot hanggang kalangitan. May kasabihan, sky is the limit. Meron ba? Alam niyo, sky is the limit? Anong ibig sabihin dito? Sky is the limit. Parang sino natin nakaabot na sky? Pero sa atin, sky is not the limit. Sky has no limit. Sky has no limit. Bakit? Mula sa lupa to the sky, hanggang kalangitan, the Lord will give you these bountiful breakthroughs. Amen. Kaya nga, yan ang ibig sabihin dito sa ating lahat. Isaiah 40 verse 41. Isaiah 40 verse 41, bibilisan ko na po. Isaiah 40 verse 41, 40 verse 10 to 11. 40, 10 to 11. Isaiah 40 verse 10 to 11, basahin natin sabay-sabay. Let's read. See, the sovereign Lord comes with power, and His arm rules for Him. See, His reward is with Him, and His recompense accompanies Him. He tends His flock like a shepherd. He gathers the lambs in His arms and carries them close to His heart. He gently leads those that have young. Wow! Padating ang Panginoon with power. Ano ang sabi dito? Iingatan tayo ng Panginoon bilang shepherd of our soul. Iingatan tayo ng ating Panginoon. And even the enemy, the Lord will command the enemy to get out of the way for His people. Sapagkat this is the time for your breakthrough. Ang kaaway, hindi pwedeng magpaharang-harang sa buhay mo sapagkat tatamaan siya ng hambalos ng ating Panginoon. Amen. And ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Amen. Kaya nga, ang Panginoon ay nagpe-prepare ng breakthroughs after breakthroughs sa buhay mo. Starting point of breakthroughs is in the palm of God's hands. Sa Isaiah 49 verse 16, ang umpisa ng breakthrough sa buhay mo ay sa kamay ng ating Diyos. Magpapasimula ka, ano nga ba yung breakthrough? Parang yung pagpapala mo ay merong pader na nakahadlang. Ito, pader. Yan. Yung pagpapala mo parang may pader na hindi ka makapenetrate, hindi ka makapasok, maka-enter sa pagpapala mo, parang may pader na humaharang like Jacob.
He was blessed from the start, from the womb of her mother, sinabi, the old will serve the young. Pero si Jacob ay dahil pinangalanan siyang, sabi nga, cursed name na Jacob, the supplanter, the deceiver, hindi niya ma-penetrate ang pagpapala ng Diyos at siya ay nag-deceive din. Kaya nga doon sa Mount Peniel, ang sabi ni Jacob, bless me, sabi niya doon sa commander-in-chief ng angel, bless me kung hindi kita bibitawan hanggat di mo ako pinagpala. Ano ang sabi ng time na nag-encounter niya ang God? Ano ang sabi sa kanya? From now on, you will no longer be called Jacob the supplanter, but you will be called Israel the blessed one. Pinagpala. At from that day on, nakita ni Jacob, at mula kay Jacob, the 12 tribes of Israel ay pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya nga, yan po yung Israel. Kahit yaan ay tinitira ng iba't ibang bansa, at pinagtutulong-tulungan sa katapos-tapusan, ang tagumpay ay nasa bansang Israel pa rin sapagkat sila ay tinawag at pinili ng Diyos, and we are grafted in the life of Israel. From Abraham, you came. The inheritance of Abraham, it is also your inheritance. Amen? Kaya nga dyan natin makikita, tayong lahat ay tunay na mamamangha kung paano iingatan ng Diyos ang mga anak niya. You are grafted in or engraved in the palms of His hand. Your walls are ever before me. From the fullness of His grace, we receive the unstoppable, immeasurable, unlimited blessings from God. Not a single promise of God will fail sapagkat He who promised is faithful. He who promised is faithful. Sabi doon 2 Corinthians 9:8, God is able to do immeasurably, God is able to make all grace abound to you. Aapaw ang biyaya sa buhay mo. So that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Amen? Mag-a-abound tayo sa lahat ng mabubuting gawa. Jesus Christ is the proven fact of God's generosity in our life. Siya ang proven fact ng generosity ng God sa ating lahat. Romans 8:32, though, sabi nga ganon, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, will He not give us all things that we need? Siya na hindi pinagkait ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, hindi niya rin ipagkakait sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos ay magkakaloob sa atin ng mga bagay na to. And the most blessed, privileged people of this world are Christians. Amen? Kapag ikaw ay anak ng Diyos, pribilehiyo ang iyong tinatanggap, pinagpala ka ng Diyos, at talagang ikaw ay binigyan pa ng pribilehiyo ng Diyos. Are you blessed? You are a Christian? Amen. Tunay napakasarap sapagkat sabi nga sa Deuteronomy chapter 8, 28 verse 2 to 3, blessings will follow you and will overtake you. Ang pagpapala ay susunod sa iyo, and will accompany you and will overtake you. Sa ibang version, sabi nga, blessing will come upon you and will overtake you and will accompany you. Sabi ng Panginoon sa verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Wow! Are you blessed? Pinagpala ka ng Panginoon. Pinagpala tayo. We will have a personal breakthrough sa prayer, personal breakthrough sa purpose ng buhay mo, sa iyong sa presensya ng Panginoon. Breakthrough will become an ordinary thing to you. Sabi nga, may pader na humahadlang sa pagpapala mo, parang may nakahadlang. Pag sinabing breakthrough, babasagin ng Diyos ang pader na humahadlang sa buhay mo at makakapasok ka sa pagpapalang iyan. Amen? And who break the walls for your blessings? Who broke the walls for your blessings? None other than Jesus Christ. Siya ang talagang bumasag ng pader na humahadlang sa pagpapala mo. Sapagkat yun ang gusto ng Panginoon sa buhay nating lahat. We will receive blessing upon blessings, bonus upon bonus, benefits upon benefits, and breakthroughs upon breakthroughs, sapagkat that would be your life. Buhay mo na ito. Buhay mo na ito. We will call and be guided by God. The fullness of His grace means the fullness of His wisdom and word sa buhay nating lahat. The Holy Spirit will have a full blast miracle in your life.
Magpo-full blast miracle ang God sa buhay nating lahat. At tayo makakaranas ng tunay na pagpapala ng Panginoon. He will do something great sa buhay mo at sa buhay ko. All we need to do is let the grace of God saturate us. Kaya nga, it's not just grace, but the fullness of His grace. Hindi lang basta biyaya, kundi kapuspusan ng biyaya ng Diyos. Sino dito ang gusto mo? Blessing. Sino? Taas nga ang kamay ng mga gusto ng blessing? Sino dito ang gusto mo? Major blessing. At sino dito ang gusto mo? Major blessings. Siyempre, kahit mali yung sinabi ni Ra, major. Pasukdol na yon, major. Pero para sa ating Kristiyano, major blessing. Bakit? He owns the cattle on 1,000 hills, the wealth in every mile. Ang sabi ng Psalm 15, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga, sabi nga, ng mga tupa sa buong mundo. Siya ang may-ari ng lahat ng mga pagpapala sa buong mundo. 2017 is so significant for all of us. We will have an extraordinary encounter with our God as we ponder and meditate on the Word of God. The Lord will reveal Himself to you. The Lord will reveal His promises to you. The Lord will reveal His plan to you. The Lord will reveal His purpose to you. And you will walk in that revelation of God. You will be, sabi nga, experiencing God moment by moment. We will experience that extraordinary blessings from our God. We must all be ready for this 2017. And now is for your time na talagang sasabihin natin sa Panginoon, when you ask, tandaan nyo, sabi sa Jeremiah 10:6, tayo pong lahat ay patuloy na tumayo sa presensya ng Panginoon. Jeremiah 10:6, tayo po ay patuloy na magsasabi sa Panginoon, Lord, I receive all this blessing. Jeremiah 10:6, let's read together with strength and power as we believe the Word of God. No one, ano natin ating mga kamay sa ating Panginoon, no one is like you, O Lord. You are great. And your name is mighty. In power, I receive all the blessings, all the benefits, all the bonuses, all the breakthroughs, because you are mighty in power. And I call on that name. You are a great God. This is my season to receive the fullness of your blessing. This year is my year, the year of my breakthroughs. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Praise God, amen. The Lord is so good. This year is a great year. Amen. This year is a great year.